Oh, kasi marami nagsasabi rin ng mga nagko-comment sa akin na si Amy, simula doon nung nanalo, tumahimik na. Kasi so Senator Amy, wag naman puro daldal. Kasi kung puro daldal ka, palit na lang tayo. Ako na lang maging senador, ikaw na lang dito, maging vlogger ka na lang. Kasi you have more. Nagsasuggest ka kay Amy, tapos yung sombrero mo ganyan eh. Oo nga naman. Hindi, kasi you have more eh. You have more power. So, pwede ka magpahiring. Ipatawag mo lahat ng napangalan na naandyan. Kung ayaw ni Lisa Marcos, wala tayong magawa. Di ba? Oh, pero yung iba na naandun, ipatawag mo. Tingnan ko kung hindi pumunta, isubpina mo. Pag ayaw, ano mo talaga. Di ba? Exactly. I mean, you have the power to do it. Huwag kang puro daldal at magtatago ka sa mga vlogger mo. Huwag ganun. Well, kung siya'y puro daldal lang, ano sa tingin mo tong ginawa niyang statement na to? Daldal pa rin. Para lang masabi lang Para na... may masabi lang. Sa akin, Mema. mema. Oh, kasi marami nagsasabi rin ng mga nagko-comment sa akin na si Amy, simula doon nung nanalo, tumahimik na. Kasi tinan mo, ano nagpanalo sa kanya? Senate hearing. Yes. Nung nanalo na siya, nananawagan na lang. Dapat, kung ano yung nagpanalo sa'yo, tuloy mo. Exactly. Diba? Kaya ka naging Senate hearing, kahit diba? kasi Kaufman nagtataka hanggang ngayon, di pa daw nakapublish yung report niya na supposedly magagamit dun sa nila eh. Sarap pagtawanan, nabudol na naman kayo, no? Ang tigas kasi ng ulo ninyo eh. Panay ang tiwala nyo kay sa mga Marcos eh. Malay mo naman mag-conduct siya. Kasi the fact na nanghihingi na siya ng mga detalye sa Malacanang na alam naman natin na deadmine siya. Hindi nga siya makapunta ron eh. Yes. Hindi ba? So, matagal na nga rin siya nananawagan sa kapatid niya nung nasa DA pa na sibakin na yung mga dapat sibakin. Kilala mo kung sino yung mga smuggler dyan, di ba? Sinabi rin niya nun. O, hindi naman niya mapangalanan. So, this is another epal? Ganun ba ang dating sa inyo? Parang tama na tama na yung ganun. Kung may alam ka, may alam ka. Sabihin mo na. Hindi yung gagawa na naman tayo ng drama. Diba? Hinay-hinay, dahan-dahan. Election eh. Diba? Tapos sa eleksyon, nanalo ka na. Ayun na nga. Nakaupo ka na dyan. And you are more powerful than your sister-in-law. Sa totoo lang. Because you're a sitting senator. So, ipatawag mo. Diba? So, yung mga cabinet secretaries na kasama din niya, ipatawag nyo din para makapag-explain. And, magpa-hair follicle test. Tsaka matindi niyan ito Yung panahon ni Duterte, pinatawag ang anak niya. Si Paulo, di ba? Sa Senado. Si Pulong, di ba? Pinapunta niya. Nagpunta. Hindi nga lang nagtanggal ng damit kasi baka naman manyakin nung isa doon. Di ba? Pero nagpunta. No, ganong katapang. Hindi kailangan magtago sa mga spokesperson. O yung mga tagapagsinungaling. Hindi kailangan magtago doon. Ba't kayo nagtatago sa likod ng mga tagapagsinungaling nyo? Diba? Umarap kayo. Kaya nga sana, Senator Amy, wag naman puro daldal. Kung hindi, baka natin yan kay Marcoleta, di ba, Kat? No? Oo. Lalo na yung sa ethics committee, kung sino man yung uupo dyan. And of course, kasi alam mo, kahit sabihin nyo na, maliit na bagay yan, mas marami pang problema ang Pilipinas. Napakalaking problema ho na meron tayong mga leader na kinukonsinti ang paggamit ng droga at pinagtatakpan na ang isang krimen. Kasi ang droga dapat nilalabanan yan. Yes. Agree. Ang droga dapat talaga seryosong winawakasan yan. Kaya lang, paano tayo maniniwala ngayon doon sa sinasabi nilang bloodless drug war kung meron silang bahid ng di umanong paggamit ng droga. Hindi naman kumpirmado ito, pero ang tao merong duda kung matino ba talaga sila o hindi. At mapapatunayan lang natin kung matino kayo or hindi kung mag-undergo kayo ng hair follicle drug test. It's about time. Sabi ko nga, kailangan hindi lang tayong mga normal na Pilipino yung maniwagan tungkol dito. Dapat ang manawagan, pati yung mga uniformed personnel, yung mga police na kailangan pa nila ng drug test para lang sila ay magstay sa kanilang hanay, yung mga kumukuha ng lisensya na kailangan pa ng drug test para lang magkaroon ng lisensya, hindi mo ma-renew yung kanilang lisensya.
it's about time na tayo mismo, lahat tayo. And it's also about time na patunayan na nila to. Exactly. Diba? Once and for all, para matapos ito, bakit ba kasi ang hirap-hirap gawin ito? Yan nga yung mahirap kay BBM eh.